Diba? Ito na eh. Serengek siya naman. Oh my God! Nandito na ang mga Bash luggage na padala ni Ate Girl Bea Alonzo. Yay! Thank you very much, Ate Girl Bea. Kasi nalaman ni Bea na pupunta kami ng Italy, ng buong family, kasama ko si nanay. Tapos sabi niya, since mag-out of the country kayo, padadalan ko kayo ng mga bagong maleta at bagong bagahe na magagamit. So, ang daming pinadala ni Ate Girl. Ang dami. Buksan natin. Maganda to yung mga Bash luggage eh. Fairness, very trendy ang itsura. Very classic din naman. Hindi naman siya masyadong formang-forma. Actually, maganda yung itsura niya. And matibay siya. Meron na akong ganito. Pinadala niya na ako dati. So, tignan natin ang laman. Ang dami namang pinadala ni Bea. 2, 4, 6, 8, 10, 12 na maleta. Tapos mga trolley to feeling ko. Bongga to, bago ang mga maleta namin papunta ng Italia. Oh, maganda. Oh, ang ganda. Diba? Very class. Bash. Ang ganda, oh. Tapos magaan siya. Kaya kong itapon sa inyo ngayon. Ang ganda. Let's see kung anong ganap sa loob. Oh, ang laki. Malalim. Take a look. So there. Yay! May bago kaming maleta. Bongga yan para kami. Hindi lang kami couple luggage ni Ayon. Family luggage ang eksena namin. Maraming salamat, Ate Girl Bea Alonzo, for a Bash luggage. So, sa mga naiingit dyan, hindi ko mabibigay sa inyo to. Kaya umorder na kayo ng Bash para meron kayong singganda nito. Woohoo! Tingnan naman natin yung maliliit. So, join me again as I unbox the Bash trolley. Ganda. Ang ganda ng trolley. Class. Diba? Ganda, ganda. Ganda, ganda, ganda. Ganda. Oh, for extra storage, may mga pagganap dyan sa labas. Tapos ito naman sa loob. Ayun. Ayun, dito pala to. Diba? Winner! Winner ng Bash. Perfect. Saan maleta ko? Come back to me, my Bash luggage. There. Here I come, Italia. Airport, we're now going straight to the hotel. Welcome to Italia. This is our first trip together in Rome. Hindi, pangatlo ko na to. Oh, ito sira ka. Oo, pangatlo ko na to. Malaka ka. Punta na ako dito, galing na ako sa dito sa... Saan? Saan ka nagpunta rito? Sa Colnago Factory. Taga dito si Ernesto Colnago. Ano yung pinagsasabi? Gawa ng bisikleta. Ang gawa ng bisikleta. What are you looking forward to seeing here in Rome?
Siyempre, bilang Katoliko ko, siyempre, si Pope. Bibili akong rosaryo, siyempre. Naman yung lagi kong gusto rosaryo na ilalagay sa mga bike ko tsaka sa mga motor ko. Sasakyan. Bili tayo ng isang balikbayan box sa punong-puno ng rosaryo. Magtitinda ako sa Quiapo. Mas bless yun. Sasaboy natin yun sa akin. Punta tayo ng rally. Bigay natin sa kanilang lahat. Kevin, ano yung best thing to experience here in Rome aside from the Holy Door and the Vatican? Ayun po, patok na patok po yung sa four major basilicas. Alin? Yung four major basilicas, yung Holy Doors because of the Jubilee. Yeah. Yun po yung At saka magsasara kasi siya, di ba? Yes po. And it's only every 25 years nangyayari. Yeah. Kaya yun po yung pinaka-main ngayon sa Rome. And then after the Colosseum, the Trevi Fountain, the usual. The Trevi Fountain. For sure shopping. Hindi talaga ako masyadong magsha-shopping. Okay. Punta lang kami talaga sa mga simbahan. Sige po. Sisimba lang ako na hindi ako masyadong magsha-shopping dito, di ba? Talaga ba? Masasabi ko lang yan, talaga ba? Space ko lang so, tignan natin. Malay mo, magkatotoo mo yan. May magandang bilihan dito ng mga bike parts tsaka accessories. Ngayon, magigil din ako. Magpa-birthday ako. Wala na akong paganda. Ang birthday mo talaga, magtitipid kasi maghahanda ka. So nandun na sila nanay sa hotel, inaabangan na nila tayo. Nauna na sila nanay tumating dito sa sa Italia. Ilang araw sila nauna? Dalawa, tatlo? Tatlo? Parang tatlo. Very cute room. Maliliit lang ang kwarto rin sa Italia. Cute. Cute na room. Look at the wallpaper. Ay, mural pala siya, mami. Oh. Fairness, look at the view. Pa lang dito, madilim na. Ano na? You have chicken? Chicken, yeah. Now we're going to the 5th-floor Zara. 5 floors ang Zara rito. Let's try kung bago bang mga ganap niyo. Parang Pilipinas naman. Our first reklamo for the trip. Madumi ang mga toy. Ay! Naiiwan! This is our first dinner Close na. in Rome. No, late sila nagdi-dinner dito actually. Diba, 8:30 pataas. Hindi sila nagdi-dinner ng mga alas 7. Tanong mo may hotdog sila na. May hotdog na ako. Tsaka Ano ka dyan mo, Ken? Wala pa. Hindi maintindihan. Ano sa'yo, Do? Risotto cacio e pepe con Ano, Do? risotto cacio e pepe con polpo crocante. yung kwento ng Delimundo.
Ano pagsasabing gigising po na tayo ng maaga dito sa Roma, di ba? Lumising kami ng alas 6. Kumain. Itineraryo natin for today is the Sistine Chapel. Go to the Sistine Chapel. Let's go. Makikita natin sa Sistine Chapel ay si Sistine Reyes at saka si Sistine Hermosa. Christine kasi yun natin! Alam mo ba yung Sistine Chapel? Ha? Alam mo ba yung Sistine Chapel? Oo. Ano yung Sistine Chapel? Sistine Chapel? Oo, ano yung Sistine Chapel? Patid ng Sister Plus. Sistine Chapel, malapit lang yung Sistine Chapel. May nag-run. Pagkatapos ng 15 Chapel, 16 Sistine Chapel, tapos 17 Chapel. Bakit nagising natin? Bakit ang mga joke natin yung umaga? Ito ang wall ng Vatican City. This is the wall that divides the Vatican City and Roma. Vatican City is an independent state. It is a state within the state of Rome. State of Italy pa. It is a state within the state of Italy. Kailangan maganda papasok ng Vatican. Mamaya makasulubong natin sa Santo Papa. No? Tapos tawagin ako. Patawa ka nga dito. Sabi na Santo Papa, hindi mo kaya magpalaro-laro dito sa Hello, here we go again. to the Vatican Museum. Oh, pwede ka na mag-wheelchair dito, oh. Sabi namin sa nanay namin, oh, mag-wheelchair ka na, prioritize na. Sabi ko, maghirap-hirapan ka para maawa sa iyo mga guard, paunahin. Bigyan mo ng pang telesereng extra naman. Asan ba? Kaya ganyan, magginaw-ginawang kayo. Yung hirap na hirap ka na sa biyaheng tunay. Dito ginawa ng ube ang Santo Papa dati. Ang gawa ng ube dito sa bayan. Bawat isang piraso ng maliliit na tile na yun para mabuo yung music, parang 6.5 million mahigit. Marmol yung mga ano nila rito, no? Mga Rivolto, Estatua. Alam niyo bang sa Romblon pa sila kumuha ng may mga nakausap silang mga contractor from the Philippines sa Romblon kumuha. Michelangelo, kauna-unahang sinuplayan ng marmol mula sa Romblon. Hindi niyo alam yan. Kasi pauso ko lang yan eh, kaya hindi niyo yan alam. So yung mga abo nasa loob pa, pwede. Noong unang panahon, wala pang food spa, di ba? So pag madumi na yung kuko nila o namamatay o namamatay doon, pinuputol na lang. Tapos wala yung derma noon. So pag nababarag yung mukha nila ng mga acne o ano, mapangat yung mukha nila, walang nagpe-facial, walang nagde-derma. So pinuputol din.
mga ribulto. Parang totoo, di ba? Maganda yung pagkakaukit. Oh, parang totoo. Oh. Alam mo yung marmol na hindi nakinis? Ito kasi lahat puro marmol ang ginamit. Ito adobe. Adobe ang ginamit kasi dito, kaya hindi masyadong makinis. Makinis, marmol. Adobe. Mga 3 hanggang 4 na mga taong gumawa niyan. Mga 4 na taon nilang ginawa. Mga 4 years daw. 4 years na rin natapos. Mga 4 years na rin natapos. Galing mo. Parang 3D. 3D? Tingnan mo yung image. Kahit sa ang angulo ka pumunta, parang nakatingin siya sa'yo. Tingnan mo yung mata niya. Nakaalsa siya. Ang ganda. That's the only image na parang talagang 3D. The rest parang hindi naman. Imagine mo, wala pa naman drugs noong panahon yun. Pero anong pinangas nila, anong hinipak nila para amatsin tong ganito. Sobrang galing. Grabe yung passion, yung talent, yung discipline, yung art. Ang genius, di ba? Now we're going to the Sistine Chapel. Next, How was your experience inside the Vatican Museum? Tsaka yung Sistine Chapel. Ako, ang masasabi ko lang, sobrang saludo ako sa mga tao. Sobrang yung tiyaga nila, yung patience nila sa paggawa ng... Sa kahusayan nila. Yes. Parang ang husay-husay. Husay-husay na. Yung tipong wala silang ibang ginagawa ng panahon na yun, kundi magpakahusay lang, magpakatalino. Grabe, saludo. Naiyak na ako kanina sa sobrang ganda eh. Sobrang ganda niya, nakakaiyak siya. So yun, even the walls are like speaking to you. Parang nakakaano siya, nakakaawa niya siya. Higit mo siya ng something, wala akong credit. Ikaw, ano yung ano mo? Yung lahat siya may istorya siya. Kahit dingding, bubong, sahig, pinto, doorknob, punong-puno siya ng storya, punong-puno siya ng kultura. Ang galing. Tapestry. Yung bago tayo pumunta ng Sistine Chapel, yung tapestry, parang mga carpet, yung mga telang nasa wall. Yung parang 3D na mata ni Jesus. Yes, yung tama yung sinabi niya, yung tipong papunta pa lang tayo, nakatingin na, nasa gitna tayo hanggang sa palabas tayo. Correct. Yun ang sinabi kanina ng tour guide.
pagpasok mo doon, pag nakita mo siya kahit malayo, nakatingin na siya sa'yo. Hanggang sa lumapit ka, pag nasa loob ka na nakatingin pa rin sa, hanggang sa papalabas ka, sinusundan ka pa rin ng tingin. Sobrang nakakakilabot siya. So, meaningful siya kasi yun, parang ibig sabihin niya na kahit anong ginagawa mo, nakatingin pa rin. Kahit nasaan ka. Kahit nasaan walang ka. anggulo na hindi kanya nakikita. Yes. Walang anggulo na hindi siya nakasipat sa'yo. Di ba? Nung panahon na yun, parang di pa naman uso ang 3D, 3D, pero diba? 3D yung ginawa niya, 3D di ba? diba? Grabe. Ahead of its time. Genius talaga sila eh. Grabe yung kanilang level of passion, talent, discipline, skill, ibang level. Ngayon kahit addict hindi nila magagawa yun. Hindi na matyatsyaga yun. Mauubos ang supply ng shabu sa Maynila bago niya matapos yung kisame niya. Nung baka baliw na siya, di ba? Tapos papasok na, pagitna na tayong pagitna sa ano. Parang nararamdaman ko na yung ano, parang kailangan ko na siyang ano, kailangan ko na siyang damdamin. Correct. Yun yung magic dito sa experience na to. The experience is everything that your eyes see and everything that your body feels, they are all touching your soul. Yes. Oh my God, this is the best view of Rome. Ito kinunan yung Angels and Demons sa pinagbidahan ni Tom Hanks. Tama? Yeah. 2009. Noong 2009, tama? Yeah. Dito sila naghabulan, di ba? Yeah. Tapos ayan, oh. So kailangan i-reenact natin. Pero ang tanong, sino sa atin ang angel at saka demon? Agree. Eh baka sabihin mo naman, minimenos kita dahil gusto mo rin maging angel pero pinagkakait ko sa iyo yung pagiging angel. Oh, bato, pick tayo kung sino ang angel at kung sino ang demon. Okay. Bato, pick. Bato, pick. Okay. So, demon ka angel. Tiber River. Oh, para humapit sa Pilipinas, magiging masaya tayo kung ganito kalaki yung flood control. Gawa kayong ganyan, no? Ayan. Tapos para malaman natin kung malalim, ang unang ilalaglag yung mga politiko. Pag hindi umangat, malalim. Gano'n. Dito sa Italy, no, malamig na, no? Makikita mo nakakasara ng pores, di ba? Parang summer sa kanya. Force evacuation. Ano na naman binibili mo? Pag-giveaway niya. Oo. Coloseo. Coloseo. Araneta. Coloseo. Charon. Holy door na pupuntahan natin, yung Holy Door of St. Paul outside the wall. Ito yung pangalawang basilica. Santo Papa si Pope John Paul. So parang ang kinamulatan ko, mga Santo Papa tatlo lang. Si Pope John Paul, Pope Benedict, Pope John Paul, Pope Benedict, tsaka Pope Francis. Dito pa rin parang yung kabaong. Yung ibang remains na sa ilalim. Tapos yun yung kadena na ginamit kay St. Paul sa kamay niya nung hinuli siya. Kaiyak siya. Pagpasok mo parang may yumayak talaga sa iyong espiritu. Nakakaiyak, nakakagaan ng pakiramdam.
nakakahiya. Parang nahihiya ka bang feeling mo. Hihingi ka talaga ng sorry sa kagagahan. Yung presence mo pa lang sa loob nito nakaka-bless. Tapos parang may presence kang nararamdaman. Now we're going to the third door. Yung Holy Door of St. John de Lateran. Ito pala ang mother of all churches. Parang... Tara. Ito yata. Ito yung kauna-unahang church sa buong mundo. Tama? Kauna-unahang church sa Roma. At bago pa nagkaroon ng Vatican, dito daw nagsistay yung Santo Papa. At dito lang pwedeng magmisa yung Santo Papa aside dun sa simbahan sa St. Peter. First church, dito daw lahat ng statue ng lahat ng disipulo. So this way to the Holy Door. Tatakpan natin yung labing-dalawang disipulo. Siya yung kauna-unahang simbahan sa buong mundo. Pero tayong-tayo pa rin siya. Matinong siya. Ang ganda-ganda niya pa rin. Preserved na preserved siya. Sa paggawa nila ng mga simbahan, bihira silang gumagamit ng mga materyales na nasusunog. Kaya mga ginagamit nilang mga materyales, bronze, gold, marble, tapos pati yung mga elements na makikita mo yung art nila, mural, hindi sila gumagamit ng painting masyado dahil para hindi iwas sunog. Kung may timber man, very minimal. Preserve na preserve, di ba? Paano masasabihin niya kauna-unahang simbahan sa buong? Grabe, galing. Entering the Holy Door of Santa Maria Maggiore. Ito yung tomb ni Pope Francis. Kapag ni Jesus nung ipinanganak siya sa Bethlehem, di ba? Ayan siya. Ito yung crib niya. Alas 5 ng hapon, alas 5 pa lang dito pero padilim na, ganun kaaga na nawawala ang araw dito sa Roma. Pero natapos natin isang buong araw lahat ng 4 holy doors. Yay! Congratulations to us! Super, super, super sarap sa pakiramdam. It's beyond amazing. The experience was beyond amazing. Ang sarap-sarap niya. Ang palad-palad natin na naranasan natin to, no? Tsaka maganda yung experience natin niya. Tulad nga sinabi ko sa'yo kanina. Pag bumalik ako ulit dito, 60 years old na ako, dun pa lang ako ulit makakapasok dun sa Holy Door na. Pag in-experience mo ulit, 60 years ka na. 60 years old. 60 years old na ako. So parang sa buhay mo, parang ang swerte mo na pag nakadalawang experience ka ng Holy Door.
Kasi every 25 years lang siya binubuksan. So, first time natin, and I'm really so blessed to be able to experience this with you and with the family. Si nanay din, kasi si nanay nauna siyang nakaikot. So, kanina dalawa yung Basilica, dalawa yung Holy Doors na nakasama natin siya. Yung other two niya, napuntahan niya na nung isang araw bago pa tayo dumating. So sabi niya, ang swerte-swerte niya kasi naranasan niya to. Tapos ilang beses siyang nakapunta ng Vatican. Ayun. Kaya umiiyak siya kanina sa happiness. Oo, kasi biruin mo, 25 every 25 years. Every 25 years. Sa 25 years na yun, di ba masisiguro mo bang buhay ka ba? Masisiguro mo ba yung araw-araw sa 25 years, di ba? So, at saka sinati nga, sabi natin, kahit hindi ka religious, imposibleng hindi ka tatamaan pag pumasok ka dun sa mga basilika. Meron talagang it's magical, it's very spiritual. Iba yung may yumayakap talaga sa yung something na hindi mo may explain. Pinaparamdam sa iyo ni Lord kung gaano siya yung presence, yung holy presence, the blessed presence, talagang yumayakap sa iyo. Ang sarap sa pakiramdam. Di ba sabi mo nga kanina, parang kahit gaano ka kasama, pag naranasan mo to, may lumalambot sa puso mo. May nakakatouch ng kaluluwa. Kaya thank you Lord for this wonderful experience. Yay! Kailang punta naman ako ng Italy at saka ng Rome, pero ngayon ko lang to naranasan. Yung talagang pinupuntahan ko yung mga basilika, tsaka nag-devote talaga ako ng mahabang oras para sa ganyan. And malaking bagay din kasi nakasama ko yung pamilya ko at saka si Ayon. Kasi kung dati yung mga barka-barkada lang, syempre ang goal namin makapag-shopping, ganun. Lagi shopping, ikot, ganyan. Pero ngayon iba na. So, thank you, Lord. Na kami. Paandar tayo ngayon, then napagod tayo. Try namin kumain doon sa kinainan doon sa Exeno, doon sa Emily in Rome, sa Hotel Eden. Let's go. Halika magpasyala. Ito na tayo sa Il Giardino in Hotel Eden in Rome. Dito kasi lumap si Emily. Sa Emily in Paris. Nung pumunta siyang Rome. Siya pa siya lang for the experience. Masabi. My name is Matteo Alessandro. My name is Alessandro. Nice to meet you. Take care of you tonight. Ikukumpute ko. Para alam natin ang mga pinapasok natin dito. Baka mamay kapulatan tayo dito. Siguro natin baka hindi tayo, baka mamay umiiyak. Baka ma-deadma ko si Atisa manalo sa Miss Universe mamay. Hindi na ako manood, umiyak na lang. But bako ako, I don't know why. Tell us, how do you feel that you're about to experience this? Actually, I'm so excited for this experience. How does it feel like being Emily in QC? Emily from QC. Beef tartar with Parmigiano. Beef tartar. Yun yung beef na nakukuha mo sa ngipin. Beef tartar. Pag tinig mo, parang hilaw na baka, di ba? Parang yung niluto na yun. Parang isang corned beef na hindi niluto. Ha? Nahihilaw na. Pwede niya i-take out. Tapos iluluto niya sa bahay, gagawin niya hamburger. Hamburger patty. Let's go ba? How was the experience? Lami ka ayo. Di basta-basta. Nagsyala-syala man tayo dito. Nagsyala-syala man tayo dito sa Roma. Tapos sa Pilipinas, work tayo ulit. Para may pang syala-syala tayo. Syala-syala, tapos nakaw. 150 euros per head. Eh, ilan tayo? 21 kami nandito sa Roma at kumakain. This is party natin. Calamarata pasta. Sabi ko kamatis. 1.5 isang kilo rito sa Italia. Danas. Ganun. Work ka para danas. Diba? Totoong danas.
Chika lang. Tapos pag napudpud yung credit card, iyak tulog. Okay, lumabas ako para makalanghap tayo ng sariwang hangin, pero malamig. Malamig sa pisngi. Halika, itutour ko kayo. Kasi ano to overlooking. Kaya mahal dito sa lugar nito dahil overlooking Roma. Oh, nakikita mo? Ang liwanag, di ba? Kita-kita mo. Di ba? Nasaan yung view? Yan, tapos sa bandang to, yung ilaw doon, Antipolo. Antipolo yun. Tapos sa kabila, Taytay. Tanay, magkakasunod yan. Taytay, Tanay, Antipolo. Malamig, di ko kaya rin yung mga celebrities na kumain dito. And the book. Lola mo. Sheryl Cruz. Ay, Sheryl. Lola mo. Madonna, ang babaeng ahas. Sa Emery, kumain sila dito sa Emery Empire Studio. Right? She was seated there. I can't. Yeah, but she's seated there. Mauuna na kami. Hindi ko na kayang antayin yung dessert. Antok na din. So you guys, wait for the dessert. So there. Araneta Colosea. They are from a family of corrupt politicians.